Mga nakaraang video natin about dito sa Realme C21Y is may mga nagko-comment kung may part 3 ba or may kasunod ba tong video na in-upload natin. Kasi yung video na in-upload natin is about sa pagpapalit natin ng battery and gumana naman siya. Pero hindi ko pa rin siya magamit ng maayos dahil yung screen niya is ayan, walang dikit, natatanggal siya. So sa video na to, lalagyan natin siya ng pandikit. Pero yung mga tools na gagamitin muna natin is itong T700 na HNB professional glue. Tapos itong flat screw. So itong flat screw yung kailangan natin para malinisan natin yung screen. So buksan ko muna to. Sa pagbubukas is lagi natin to nakakalimutan. Tanggalin muna natin itong SIM tray. Gamit kayo ng SIM ejector pin, wag yung karayom, wag yung push pin, yung SIM ejector pin kasi baka masira. And tanggalin nyo yan. Then tanggalin na natin itong back. Tapos lagi nyo tatandaan, tatanggalin nyo muna yung battery. Before ang lahat, battery muna ang tatanggalin. Pag natanggal nyo na yan, tanggalin nyo naman tong flex. Or tanggalin nyo na to agad yung battery kung hindi siya nakadikit. So, tanggalin nyo tong flex ng mismong screen. Ayan yung dalawang yan. Tapos ito yung sa screen. Yan. Yun may butas dito. Tapos hugutin nyo lang yan kung natanggal niya sa inyo. Pero kung hindi pa natatanggal, tapos parang may mga uka-uka, mas mabuting gumamit kayo ng heatsink o kaya sa mga technician nyo na ipatanggal para di masira yung inyong screen. And lilinisan natin to para hindi siya mag-ghost touch. Ito yung mga corner, kung makikita nyo yan, may mga glue na natira. Ayan yung tatanggalin natin, yung mga nag-glue na natira. So, tanggalin na natin. Then after nyan, pag nalinisan nyo na, may mga matitirang parang dust dyan, yung glue na natuyo. So kailangan nyo ng brush. Kung may alcohol kayo, mas maganda para mas malinis siya. So ibabrush nyo lang yung mga natirang dust palabas para mawala. Nagsasanhi kasi yan ng ghost touch kapag may mga natirang mga dumi. So kailangan nyo linisan. Yan. Akin yung gamit ko is toothbrush lang. Kayo kung may mga brush kayo na talagang panglinis, so mas maganda yung kung meron kayo. Pero kung wala, gamit na lang kayo ng toothbrush. Mas maganda kung soft yung kanyang bristle. Ayun soft lang siya. So mas maganda kung soft lang. Pero kung wala, okay na din yung medyo matigas. Yan. Tapos, wag nyo palang tatanggalin to, nakikita nyo yan, yung mga tape na parang tape na yan. Conductor po yan para maging touch responsive yung screen. So, wag nyo tatanggalin to. Kung napansin nyo na walang ganto or parang pinaayos nyo dati yung screen nyo tapos tinanggal nila yung ganto, mas maganda kung bili kayo nung tape na copper. Meron naman nabibili nun sa TikTok. Siguro lilink ko na lang dyan or ilalagay ko na lang yung screenshot para makabili kayo. Kasi nakaka-improve yun ng touch response Pag wala kayong ganito, hindi siya ganun ka-responsive. Kagaya nung dati sa original. Yan. Babrush nyo lang. Pag na-sure nyo na malinis na, is okay na yan. So sa akin, parang meron pa natira dito. Ay hindi, na to sa cellphone na to. So yan. Okay naman na siya sa akin. Yung speaker, idamay nyo na din. Yung phone speaker dito sa taas. Brushin nyo na. Yan. Yung camera, kung meron kayong pang tape para sa akin wala akong pang tape. So okay lang yan. Soft bristle naman yung gamit ko na toothbrush. So okay lang. Saka hindi ko naman to, talagang pangit naman yung camera na ito. So hindi ko siya panghihinayangan kung lumabo man siya. Yan. So, okay na. After nyan, lalagyan nyo lang yan ng pandikit. Dito lang po, sa corner lang Sa corner lang, kung makikita nyo yan. Yung may mga guhit na yan.
Diyan nyo lang lalagyan ng pandikit yan. Huwag nyo lalagyan dito sa gitna, dito sa baba, sa metal frame na yan. Huwag nyo lalagyan. Lagyan nyo lang dito sa kanyang mismong gilid lang talaga. At sa kanyo ilalagay yung screen. So lagyan na natin ng pandikit. Fast forward ko na lang to. Para hindi masyadong mahaba sa inyo. So, ito yung gagamitin natin. Ulitin ko lang, T7000 kasi kulay black yung kanyang pandikit. So, mas maano yan, mas effective yan kasi hindi lalabas yung ilaw ng screen. Yan. Pag transparent kasi possible na lumabas yung ilaw ng screen. So, mas effective to kaya nire-recommend ko sa inyo. Pag magkakabit kayo ng screen, okay? Kung gusto niyo mag DIY, ito talaga kulay black talaga ang recommended ko. So lagyan na natin. Okay, yan. Kung makikita nyo, halos nalagyan na natin lahat. So, mas konti, mas okay. Pero wag sobrang konti. Yung parang saktuhan lang. Wag masyado madami. Wag masyadong konti. Yan. And make sure na nasa gilid. Okay lang na lumalagpas siya. Wag lang siya pumapasok dito. Para hindi maapektuhan yung screen nyo. And after nyan, lalagay nyo yung screen. And walang battery. Yan. Walang battery. And lalagay nyo una yung screen. Yan. Pasok nyo muna dito. Tapos saka nyo ilapat. Pagkalapat nyo, make sure na lapat siya. Yan. Make sure na walang natitirang gap. Lalong-lalo na dito kasi madalas diyan na umaano yung kanyang ilaw nung mismong LCD natin, yung mismong screen. Lumalabas dito sa baba. Yan. Make sure na lapat muna bago nyo tanggalin yung mga excess. Yan. Kung makikita nyo may mga excess glue, make sure nyo muna na lapat yung screen. Lapat na yung screen. And bago nyo tatanggalin yung mga excess glue, patuyuin nyo muna kahit mga ilang minuto lang. Patuyuin nyo muna siya. Yan. Yan. So, okay na. Then, hayaan muna natin siyang matuyo. So, balikan ko kayo kapag natuyo na siya. Okay yan, natuyo na siya. And pwede na natin tanggalin yung mga excess. So, ang gagawin nyo para matanggal lang is, unang-una is gantuin nyo muna. Yan, ganyanin nyo muna. Swipe nyo lang or parang slide nyo lang yung daliri nyo. Yan. So, makakatulong yan para hindi ganun kadami yung matanggal nyo. And yung loob na pandikit is hindi masama. Huwag yung hihilain, slide lang. Yan, slide. So yan. And medyo pisil-pisilin nyo habang tinatanggal nyo yung part na tinatanggalan nyo. Medyo pisilin nyo tong screen. Yan. So, dito naman sa kabila. Yan. Ganun din, same thing din. So, yan. Okay. Wala na yung mga excess. May mga konti pa na mga natira pero matatanggal din yan pag maintenance natin yung cellphone. So, yan na. Okay na siya. And, babalik na natin yung mga flex. Nung una, balik nyo muna. Okay? Huwag nyo muna ibalik yung battery. Yung mga flex muna. Ayan. Make sure na nakakabit ng maayos. Ayan. Pag nabalik nyo na siya ng maayos, saka nyo naman ibalik yung battery.
So wag nyong ibabalik yung battery agad Unahin nyo yung mga flex. Yan. And then balik natin yung battery. So yan. Silin nyo lang ng konti dito para wala siyang nakaumbok. Yan. Okay na siya. And try na natin i-charge. Pero first, ibalik muna natin to. Yan, yung kanyang cover. Yan. Pagkatapos is kunin naman natin yung charger. So, i-charge na natin. Yan. So, yun na nag-charge na siya. And kung pansin nyo, may naiwan na na lumiliwanag dito. So, pwede natin i-fix ulit yun. Applyan nyo lang ulit ng glue. Nagkulang ata yung ko. Or nasobrahan yung pagkuskus ko. So, okay lang ngayon. Kasi pa naman yan, didikit pa naman yan. So, applyan nyo lang ulit ng glue pag may mga naiwan na ganun. So, ngayon, doon lang natatapos yung video natin. And ano yung gusto nyo na next natin gawin sa cellphone na to? Comment kayo dyan kung anong gusto nyo na next natin gawin sa cellphone na to na Realme C21Y.